So mga par, matapos nga po ang naging weigh-in ni Brock Harvis at Keith Thurman kahapon, kung saan mga idol natanong po si Brock Harvis kung ano ba ang game plan nito para i-knockout si Thurman sa bakbakan. Ano yung mga idol? Gagamitin daw nito ang kahinaan ni Thurman sa bakbakan sa naging laban nito kay Manny Pacquiao. Ito nga mga idol ang dikdikin ang sikmura ni Thurman, kagaya sa ginawa ni Pacman noong round 9 ng kanilang bakbakan nang biglang bumigay ang katawan ni Thurman nang tinamaan siya ng sulid sa atay. Kung magiging headhunting daw si Harvis, posible daw mahuli siya ni Thurman ng counter. Pero sa body shot masyadong defensive daw si Thurman. Well, malas lang talaga ni Thurman boy mga idol. Dahil na-expose ito sa laban kay Pacman, nagkaroon ng ideya si Harvis sa kahinaan ng dating kampyon. Ang tanong na lang dito mga idol, kung gaano ka-kondisyon si Thurman sa laban nito kay Harvis. Kung hindi ito kondisyon mga idol, malamang knockout ang abutin nito sa bakbakan. Samantala tila nasaktan naman yata mga idol ang Golden Boy Promotion owner na si Oscar De La Hoya dahil pinagkatiwala ng Saudi promoter ni si Boss Turkey ang bagong tatag nito na TKO Promotion na siya ang gagawa ng isang boxing league sa pamunuan ng UFC president na si Dana White na maraming issue mga idol pagdating sa pambuburaot ng mga fighter. Nagpapasahod kasi ito mga idol ng $50,000 lamang sa mga average na fighter, kung saan ayon kay De La Hoya mga idol, halos buong buhay daw nito na sa boxing na nakatoon simula Olympic medalist, 6th division champion at naging promoter sa ngayon. Ngayon lang daw mga idol nasaksihan ni Golden Boy na ngahawak sa future ng boxing sports ay isang promoter na galing sa ibang combat sports. Hindi naman direktang sinabi ni De La Hoya mga idol na gusto niya ang pwesto ni Dana White, pero ganito na rin ang kanyang gustong sabihin mga idol, dahil meron daw siya mga idol sapat na kakayahan na humawak sa ganitong promotion. Pero gayon pa man daw mga idol, nagpapasalamat pa rin si Golden Boy kay Boss Turkey kahit paano gumagawa daw ito ng paraan para maging great ulit ang boxing sports. Sa ngayon daw mga idol, mananatili muna si De La Hoya sa kanyang promotion para ituloy pa rin ito ang kanyang ginagawa na gumawa ng boxing superstar sa future, kagaya sa pag-build up nito kay Canelo Alvarez at Ryan Garcia. Sa kabilang banda naman mga idol, matapos nga pumuungsan ni Jerwin Angkahas ang angas ng Pinas General Casimero sa WBO rankings noong nakalipas lamang na buwan, ngayon po mga idol, umabante po si Cuadro Alas ng 2 pwesto sa WBC rankings, kung saan mga idol kung dati nasa number 12 ito, ngayon mga idol nasa top 10 na si Casimero. At isang magandang balita to mga idol para sa tubong Ormoc dahil kahit papano umuusad dito sa rankings matapos ang sunod-sunod na pagbagsak nito sa ibang sanctioning bodies. Maganda sana mga idol kung makalaban si Cuadro Alas, kahit isa lamang sa malalakas na fighters sa 122 pounds para makagawa ito ng ingay sa kanyang dibisyon. Sakaling makakuha ito ng panalo sa isang impresibong paraan, ang mahirap lang talaga mga idol kay Casimero dito, wala itong promoter na posibleng tumulong sa kanya na maghanap ng laban. Sa ngayon mga idol, wala pa rin response si Manny Pacquiao sa tulong na hinihingi ni Cuadro Alas. Lalo pa ngayon mga idol, na busy na si Boss Manny sa eleksyon. Pero gayon pa man mga idol, hintayin na lang natin ng update kay Casimero kung makakalaban pa ba ito sa lalong madaling panahon o maghihintay pa ito hanggang October para makalaban ulit ito sa Japan under sa promotion ni Masayuki Ito.